ito yung pinakamagandang tanong. Maraming hindi nakakaalam ngayon nung position level mo bilang Oo. as OPAPA. Kami alam namin Oo. na ibabalita natin. Pero ito kasi, mas mas extreme tong ginagawa natin ngayon. Kumbaga gusto natin ipaalam sa tao, Papasek, ano ba yung trabaho ni OPAPA? Ang UPAPA kasi is actually, ang position ko is secretary and presidential advisor for poverty alleviation. Kasi ang poverty alleviation yan ang isa sa isa sa mga mahalagang pangako ng ating Pangulo na bawasan ang antas ng kahirapan dito sa ating bansa. Noong siya ay tumungtong at nag-assume bilang presidente, ang poverty incidence noon ay nasa 18%. No? At pagkaraan ng 2 taon na pamamahala niya ay na-reduce natin yan sa 15%. At ngayon, nung nakaraang taon na 2025, ay ang tansya namin, ang estimate namin noon ay bumaba pa ito ng mga 12%. At hindi lang agad naglabas ng datos ang PSA sapagkat nagkaroon sila ng panibago ng sistema ng pag-survey. Ginawa na nila kasi ngayon na community-based survey ang kanilang ginawa para mas malapit sa accuracy. Kaya itong 2025 ay nakaraan ay hinihintay pa namin yung final na results ng kanilang panibagong survey doon sa kanilang panibagong pamamaraan na tinatawag nilang community-based. Pero kami, ang tansya namin yan, umabot ng 12%. Dahil makukumpirma mo ito doon sa dami ng trabaho na gawa ng administrasyon ni Pangulong BBM. Noong 2025 ay umabot tayo sa 96.2% ng employment rate, which is the highest Malaki yun. in 20 years. Yes. Sa loob ng 20 taon, Napakalaki nun. itong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamamahala niya, ang Torkel. dumating yung pinakamaraming antas ng trabaho. So ibig sabihin nun, Papasek, maraming Pilipino from the pandemic days, nawala ng trabaho, nakabangon ng Pilipinas kasi nagkaroon ng trabaho ng Pilipino. Oo. Alam mo, sigundahan ko yan, Papasek. Alam mo kung Oo. bakit? Yung automotive industry, Oo. ang report nila, almost 35% ang benta nila. So Oo. ibig sabihin, ang Pilipino may pambiling sasakyan. Yes, Diba? hindi lang yan. Actually, noong 2024 and 2025 ay nag-average ng 38,000 vehicles a month ang benta ng automotive industry. Nasa report nila yan, 38,000. And ang target nila actually noong 2025 ay umabot sana ito ng 40,000 units per month. Kaya lang hindi nila nagawa dahil kulang sila sa production. Hindi na nila kaya. Hindi na kaya Kaya ibigay. yun ang reason kung bakit na pag bibili ka ng kotse, nasa waiting list ka pa. Hindi na pwede yung pagpunta mo ng Makukuha mo agad sa Pero kasa. bibilin mo, kahit may cash ka, hindi mo makukuha agad. Maghihintay ka ng mga 2 linggo o kaya 1 buwan. Nasa waiting list Kung ka. iba, 3 buwan pa naghihintay para lang makuha yung sasakyan. Pero At ang Papasek, kagandahan dyan na ako dyan sa 38,000 vehicles na yan, na average yan noong 2024 and 2025. Ang 28,000 dyan ay commercial vehicles. 10,000 lang ang private cars. Ang ibig sabihin nito ay kung 28,000 ang commercial vehicles na nabibenta kada buwan, ibig sabihin mataas ang antas ng trade in commerce. Yes. Kasi bakit kailangan natin ng napakaraming commercial cars? Mga ginagamit sa mga corporates. Yung Mga delivery private trucks, cars. delivery vans, Para mga for kanya companies. kaya yung ginagamit sa negosyo. Yes, sa Ibig negosyo sabihin, po. buhay na buhay ang negosyo. And that explains why napakataas ng employment rate. Yes. 96.2%. Kasi Na yan, nag-boom din ng kauna-unahan niya sa loob ng 20 taon. nag-boom din yung mga tourist ban natin ngayon. Oo. Nagkaroon lamang ng konting pagbaba yung employment rate ng 95% nitong last quarter of 2025. Kasi noong after na i-expose ni Presidente Bongbong Marcos yung yung flood control scams, ay nirendahan ng gobyerno yung government spending ng from 100% naging 42%. Ang more than half of the budget for infrastructure ay talagang tinapyas ni Pangulong Bongbong Marcos. So nagresulta yon ng less government spending
sa mga infrastructure. Yung labor Kaya, naman ang oo, inapektuhan. natamaan naman yung labor. Labor. Yung mga Laborer. yung laborers para sa mga construction Yes. ay medyo nawala ng trabaho. Natapyasan. Pero natapisan. Kaya nga ang yung last quarter ng 2025 ay umabot lamang sa 95% ang employment rate. Pero still kahit bumaba yun ng 95%, still it is the highest in 20 years span. Yes. Pinakamataas pa rin yun. Tama. Pero Oo. papasay ka, Pero babawi naman yan dahil itong Oo. bago nating budget ng 2026 ay napakalaki rin naman ng government spending na gagawin. Yes. Ito, hindi na ito re-rendahan ni Pangulong Bongbong Oo. Marcos kasi Nakalatag totoo na, na to eh. Nakalatag na po. Oo, hindi Napirma wala lang na. Wala, di at saka hindi na mangyayari yung mga flood control Anomalya. scams o yung mga anomalya. Hindi na mangyayari yun. Oo. Pero Kaya tuloy-tuloy na yan papasay, ngayon. maliban lang dun sa usapang anomalya. Sa totoo lang, pag-usapan natin. Pero papasay, meron kasi nagbalita lang sa akin, nakabalita lang. Totoo ba tong project ng OPAPA na pagbibigay ng solar sa mga eskwelahan? Oo. Ang isa kasi, ang adhikain kasi natin ay maiangat ang kabuhayan ng mga Pilipino. At para maiangat mo yan, mabawasan mo yung poverty incidence, ay kailangan bigyan mo ng trabaho. Correct, no? Lahat naman ng ahensya ng gobyerno ngayon sa pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos ay talagang gumagawa ng paraan ng kumikilos upang maiangat ang buhay ng ating mga kapwa Pilipino. At sa katunayan ay malaki ang pagbabago ng TESDA, no? Malaki ang kanilang pagbabago in terms of upskilling and in terms of new courses that they offer. Courses that will really adapt to the situation kung ano yung mga labor needs natin. So, ang nangyari niyan ay nasa isip ko lang na hindi ko naman pwedeng i-duplicate kung ano yung ginagawa ng DSWD. Opo. Dahil napakahusay naman ng implementation ng ating social protection programs under the management and leadership of Secretary Rex Gatchalian. Napakahusay na tao niyan at napakabait. Talagang seryoso yan pagdating sa trabaho niya. Ngayon, kaya naisipan ko kung paano ba ako makakatulong na makapag-generate ng jobs and to improve the economy. Opo. Nakita ko na ang naging problema ng Pilipinas ay ang isa sa mga matinding problema natin yung kakulangan ng kuryente. Kuryente. Oo. So, naisip ko na napakahirap din naman yung punto na ikaw ay magtatayo ng mga 15 megawatts, 20 megawatts na mga planta dahil na napakalaki ng requirement yan in terms of investments and in terms also of compliance to the rules and regulations and to whatever requirements. So, naisip ko, maggagawin ko yung micro approach, no? Na Ngayon ko lang narinig yun, maliliit, pero pag pinagsama mo, malaki rin. Malaki ang epekto. Oo. At not only that, ikakalat ko ngayon yung approach diyan na yung mga community-based na mga kagaya ng mga electric cooperatives, mga ganyan. Kung maikalat ko sa mga probinsya itong proyekto ng pagsosolarize ng mga hospital at saka ng mga eskwelahan, madadagdagan yung base load ng kanilang kuryente. Tama. Pero So, papasay ka, it it's will a result challenge also yan. to economic development in the improvement of opportunities for our countrymen, especially those in the countryside, na magkaroon ng economic activities. Pero